Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon, tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, aking Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay, ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag, o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya, at sapagkat ito ay panahon pa rin ng Easter, Happy Easter muli sa inyong lahat. Huwag tayong mananawa sapagkat yan ay ang ating pagpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay. Gusto ko pong batiin lahat at yung mga nakikiisa sa TV Maria, hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. At thank you rin sa pagtangkilik ninyo sa mga programa ng TV Maria. Kasama na rin po yung first Thursday of the month, Novena and Mass in honor of Saint Jude Thaddeus. Ngayon po ay ang tawag natin dito ay Good Shepherd Sunday, sapagkat sinasabi po ng ating Panginoon ang siya raw ang mabuting pastol. Alam niyo dito sa Pilipinas ay hindi tayo masyadong sanay sa tupa. At kambing, meron pa tayo. Pero yung tupa ay, meron mga lugar na may tupa, pero hindi ito laganap. Hindi ito laganap. At pati po hindi naman sa pag-aano, sapagkat kuminsan po yung mga nagbabasa ng reading sa English ay hindi po maingat. Sabi halimbawa, I am the good shepherd, a good shepherd lays down his life for the sheep. Ay ang ship po ay barko, ang tupa po ay sheep. Oo. Kaya pag may magbabasa po at hindi maingat sa pronunciation, ay sasabihin, and my sheep follows me. Follow me. Ano yun? Naglalakad ang Panginoon, sumusunod, barko? Bangka? Sheep? Tupa? Ayun. Ito naman po ay paalala lamang para maingat po tayo sa mga bagay na yan, sapagkat iba ang barko, iba ang tupa. Ship, sheep. Ayun. So, mga kapatid, ang Panginoon po ay, ang wika niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol at tamang-tama, mga kapatid. At kung siya ang mabuting pastol, tayo naman ang kanyang inaalagaang sheep, tupa. Bakit kaya sheep ang ginamit ng ating Panginoon? Kasi po doon sa Israel, sa Holy Land, very popular yung mga sheep. Ang dami doon. Ang dami doon. Pugad yun ng sheep doon sa Middle East. Madami. Kaya yan ang imahe na ibinibigay ng Panginoon. Ngayon, binibigyan niya ng description kung paano siya ang mabuting pastol. Ang sabi niya, a good shepherd lays down his life for the sheep. Inaalay ang buhay. Pag may dumating na bababagis na hayop, hindi naman sinasabi ng shepherd sa kanyang mga tupa, oy, ikaw, labanan mo yung mabangis na asong yon, yung wolf. Oy, kayo, pagtulungan nyo. Aba, hindi! Excuse me for saying so, tupa nga yan hindi nga masyado nag-iisip Kaya, yung pastol mismo, ang kukuha ng panghampas at yan ang lalaban doon sa mababangis na hayop na nagbibigay panganib sa kanyang mga tupa. Handa siyang mamatay para sa kanyang mga tupa. Ganyan kalabs ng pastol ang kanyang mga tupa. At ganyan din kalabs ng Panginoon tayo. Kaya nga siya namatay sa krus alang-alang sa ating kaligtasan. Yun daw mga bulaang at hindi totoong, hindi genuine na mga shepherds, pag nakakita na ng wolf, ay tumatakbo na. Bago tumakbo, sasabihin sa kanya mga bahala na kayo sa mga buhay ninyo, matira ang matibay dyan, ha? Pero hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon mismo ang haharap sa kaaway. Napakaganda niyan. Ang dami nating kaaway. Of course, nandyan na yung kaaway na physical. Pero nandyan ang kaaway numero 1 natin si Satanas. Naku, huwag mong lalabanan niya si Satanas. Mas magaling sa iyo yan. Hindi sa pinupuri ko si Satanas. Hunghang yan. Hindi ko sa pinupuri siya. Pero mautak yan si Satanas. Huwag mong lalabanan yan. Paano mo ang Panginoon ang palabanin mo sa Kanya.
Oo. Kaya, ang ibig sabihin nito, because of the shepherd's love for his sheep, ang Panginoon ang lalaban sa ating kaaway. Kaya manatili tayo sa Panginoon. Ha? Kilalanin natin siya. Ang wika niya, I am the good shepherd. I know mine and mine know me. Kung tayo talagang tupa ng Panginoon, kilala natin si Kristo. Kinikilala natin siya, minamahal natin siya, sumusunod tayo sa Kanya. Hindi tayo umaalis sa Kanyang piling. Sapagkat pag umalis tayo sa Kanyang piling, ay dead ball ka. Ay nandyan ang kaaway eh. Yun nga naghihintay. Alam niyo yung mga National Geographic na yan, yung mga Discovery Channel na yan, mayat-maya ay doon sa Africa. O, pag merong mga hayop, yung mga zebra na naliligaw, ng hindi sumasama doon sa kamera, yun ang hinuhuli niyang mga yan. Sapagkat nag-iisa. Huwag tayo nag-iisa. Nandiyan ang ating Panginoon. Handa siyang ipagtanggol ang bawat isa hanggang kamatayan. Namatay siya sa krus alang-alang sa atin. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mahalin natin siya. Wala ka nang hahanapin pang ganyan, kundi ang Panginoon. The one and only yan eh. Walang katulad yan. Tayong mga nauto ika nga ni Satanas, walang kwenta yan. Hunghang yan eh. Wala na yung nais kundi tayo mapahamak sa impyerno. Ang Panginoon naman, tayo dalhin sa buhay na walang hanggan. Ngayon, may isang sinasabi ang Panginoon dito. Nais niya na magkaisa ang lahat sa Kanya. Alam naman natin ang ibig sabihin nito. May simbahan ditong gano'n, may simbahan ditong gano'n, may simbahan itinatag nito, itinatag doon, iba-iba. Iisa lamang ang simbahan ng tinatag ng Panginoon at nais niyang pagkisaan ang lahat. So let us pray for the unity of all Christians under Christ, that all may be one in Christ. Huwag tayong give up. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. In Christ, everything is possible. Kaya mga kapatid, andyan na ang offer ng Panginoon. Ako ang magiging mabuting pastol mo. Halika, and you will be safe in my loving arms. Amen. Through His love